Kapag mga ganitong panahon, pwede rin tayo maglakad-lakad kahit na ganyan ang paligid natin, talagang punong-puno ng yelo. Katulad ngayon, it's a negative 35, pero ang wind chill po ay negative 41 hanggang negative 45. Yun po ang nararamdaman mong lamig, kaya medyo talagang malamig. Sinubukan ko dito sa hindi mahangin na parte, pero ang alam ko hindi mahangin. Mahangin din pala talaga kasi mainam dito, mas maraming puno. Kaya lang talagang medyo mahangin yung panahon ngayon. Kaya dito sana tayo mag-vlog ngayon, just sa gawin yan. Maganda dyan kasi may river dyan na frozen, pwede kang tumapak doon sa ibabaw ng ice. Kaya lang hindi pwede kasi masyadong malamig, masyadong mahangin. Kaya papasok na lang muna tayo sa sasakyan natin. At pag-uusapan po natin kung bakit ang mga Filipino ay patuloy pa rin na nagpupunta ng Canada kahit na ganito ang panahon. Yes, it's winter wonderland, pero talagang nangangarap, no? So, pasok tayo sa loob ng sasakyan. Tulad nga ng tanong natin, despite na ang sinasabi nila medyo humihirap ang pagpo-process ngayon ng mga papers dito sa Canada, marami pa rin ang mga nagnanais na makarating dito sa Canada para sa kanilang pangarap, para sa family, para sa future ng family o ng mga sabihin na nating ng kanilang mga anak, ano. So, bakit ganoon na lamang yung kagustuhan nating mga Filipino, nating mga kababayan natin na makarating dito sa Canada? Hihiramin natin yung isinulat ni Attorney Jake Aguilar noong March 31, 2023. Siya po ay Filipino lawyer dito sa gawi po ng Toronto area. Ang sabi po dito, why Canada is popular destination among Filipino immigrants. Canada has been a popular destination for immigrants from all over the world, including the Philippines. According to the 2021 census, there are approximately 0.96 million Filipinos living in Canada, making them one of the largest immigrant groups in the country. In this article, we will explore some of the reasons why Canada is among top choice for Filipino immigrants. Totoo po yan, dito na nga lang sa lalawigan natin dito sa Saskatchewan, naipaulat na marahil nung mga nakararaan, parang 2 years ago, 3 years ago, na ang pinakamaraming immigrant dito sa kasalukuyan ay ang mga Filipino. Next, yung mga Chinese and then Indian nationals. And then, ngayon, nagbago na. Ang may pinakamarami na balita ko ay sa pagbabrowse natin, it's the Indian nationals, Chinese, and the Filipinos na. O kaya naman, naglalaro lang doon sa tatlo na yun. So, aside from that, ibig sabihin na marami talagang mga Filipino ang nagnanais talaga na makarating dito sa Canada, and at the same time ay makasama yung family kahit na nandun pa sila sa, sabihin na natin, nasa Pilipinas, o kaya naman gusto nilang magsimula ng butil o nagmang seedlings dito sa Canada. What I mean ay pupunta sila dito ng single, and then kapag nag-asawa, kukunin yung mga magulang, kukunin yung mga relatives, something like that. So, ganun po ang trend ngayon, kasalukuyan o karaniwan dito sa Canada, no? So, mula sa isang butil, dumarami ng dumarami. At tingnan nga natin kung ano-ano pa yung mga dahilan kung bakit ang mga Filipino ay gusto pa rin na makarating dito sa Canada. Ano bang meron sa Canada? Yan ay ayon kay Attorney Jake Aguilar. Number one dito na sinabi niya is economic opportunities. Canada's strong economy is one of the main reasons why Filipino immigrants are attracted to move to the country. Canada is part of the G7, o yung malalaking bansa, an informal grouping of the 7 of the world's advanced economies. Canada's economy is one of the strongest in the world, and it offers a wide range of job opportunities across various sectors, including accommodation and food, services, construction, and food manufacturing. The country has a low unemployment rate, which means that there is a demand for skilled workers in different industries. Many Filipinos come to Canada to take advantage of the economic opportunities which allow them to provide better for their families. Yan, pinakaunang rason, at ako mismo, rason ko rin yan, ano? Para magkaroon ng mas masaganang buhay. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, doon sa trabaho, dati-rate, kung halimbawa ay kumikita tayo ng let's say 20,000, 15,000,
10,000. Ngayon triplehin mo yan, doblehin mo yan at higit pa yung kikitain mo. Basta masipag ka lamang. Ngayon, ang sinasabi kasi ay mayroong strong economy, mayroong matatag na ekonomiya ang isang bansa. Pansinin po ninyo, lahat o karamihan ng mga western countries na kung saan pinupuntahan ng mga Filipino, topmost ay yung miyembro ng G7. America, Canada, UK, so on, so forth. Lahat yan ay miyembro ng G7 na kung saan ang economy nila ay hindi talaga nagkakaroon din ng problema, pero ibig sabihin lang po niyan ay kumbaga mas stronger yung pagmamanage ng kanilang economy, no? Katulad na lamang noong pandemya, sabi nga natin, during the pandemic time, ilang taon na nakararaan, medyo hindi tayo nagkaroon ng ganoon kalaking problema dahil nga ang support ng government ng Canada sa mga tao na nandito ay talagang full support naman. Kung wala kang trabaho, pwede kang magkaroon ng salapi. Yan ay papahiram sa iyo o kaya naman through sa tinatawag nating mga emergency insurances na kailangan o na nakukuha natin from the government. So, ganun ka-strong yung economy ng Canada. Number 2, high quality of life and stable political climate. Canada consistently ranked high on the list of countries with the best quality of life. Two of cities, Toronto and Vancouver, consistently rank among the top 10 best places in the world to live. The country has a stable political climate, a high standard of living, excellent healthcare and education systems, and clean environment. These factors make Canada an attractive destination for Filipinos who are seeking a better life for themselves and their family. Pero mali din naman na isipin natin na kapag nasa Canada ka na, agad mayaman ka na. Kasi yun ang thinking ng karamihan na kapag napunta ng ibang bansa, lalong-lalo na ng mga western countries, kapag nakarating na rito, sasabihin, mayaman na kasi nasa Canada. Mali din po yun. Kasi personally, sa mga nakarating na po o nandito na po sa Canada, ang hinahanap natin ay yung mas better na quality of life. Kung halimbawa, dati, sabi nga natin, nagmumotor ka, pupunta kang trabaho, o kaya naglalakad ka, pupuntang trabaho, dito kailangan mayroon kang tinatawag na, syempre, yung transportation mo, sasakyan, lupa, bahay. Makukuha mo kasi dito yan kung talagang determinado. Talagang karamihan, believe naman ako sa mga kababayan natin, na talagang determinado naman na ma-achieve yung mga goals na yon and needs na yon para sa family and of course for themselves. So ibig sabihin lang yan na mas na-afford mo yung ganong bagay pag nandito ka sa Canada kumpara kung nandun tayo dati sa Pilipinas. I will give you a very good example. Ako po ang kaya kong bilhin sa Pilipinas sa totoo lang dahil sabi ko nga, hindi naman kami pinanganak na mayroong silver and gold sa aming hapag. Mahirap naman kami noong kami ay pinanganak, hindi naman ganun kaalwan ng buhay. So, para sa akin, nagkaroon ako ng better life nung nakarating na po kami dito. I was able to buy a car na nung nasa Pilipinas pala ako, hindi ko kaya kasi ang mahal-mahal na sasakyan sa atin, di po ba? Magkaroon ng bahay, something like that. So, yun yung mga kasi basic needs natin na kung saan ay, halimbawa, hindi lang basic needs sa Pilipinas, pero dito kasi, isa sa mga basic need ay sasakyan kasi you need it para magkaroon ng sa transportation mo, no? So, ibig sabihin, yung mga basic need dito sa Canada, you can do it or you can achieve it, you can get it, no? Pagkain, makakabili ka ng pagkain sa halaga na kung saan matatapatan ng halaga yung amount ng gusto mong pagkain. So, better quality of life. At lagi ko nga binabanggit sa inyo, yung healthcare na kung tawagin natin, healthcare is very important na hindi natin na-achieve sa Pilipinas kung medyo minimum o kaya naman medyo low yung budget mo, no? Kasi pag sinabi nating healthcare sa Pilipinas, ang lagi kong nababanggit sa inyo, hindi ganoon kaganda kumpara sa ibang bansa tulad ng sa Canada. So, wala tayong magagawa doon, kaya nga, ano pang gagawin natin? Di maghanap tayo, mag-seek tayo ng pupwede naman na para sa atin, di mo ba? Next one, safety and security. Canada is also known for its safety and low crime rate.
making it a great place to raise a family. The government of Canada takes measure to ensure the safety of its citizens and residents and is considered one of the safest countries in the world. Filipinos feel safe in Canada and can raise their families without fear. Kung tatanungin niyo po ako kung mas safe ba yung pamumuhay namin dito o kaysa sa Pilipinas, well, panahon na makapagsasabi niyan, pero batay po sa karanasan namin mag-asawa, ay mas pakiramdam namin na safer kami dito sa totoo lamang. Although, may mga instances din po talaga na mayroong talaga nababalitaan kayo na crime, pero yung crime rate dito sa Canada ay napakababa kumpara sa ibang bansa. Sa totoo lang po. Kumbaga, nasa-sensationalize lang yung balita na halimbawa, yung halimbawa, yung nakaraan dito, no, sa Saskatchewan na yung namaril at nanaksak ng randomly, pero ang tinarget naman ay yung isang band, parang ganun, isang grupo ng tao. Pero ibig sabihin, meron kasing problema doon sa kanilang pag-iisip gawa ng tinatawag nating illegal na gamot. Pero kung titingnan natin yung relation ng illegal na gamot sa crime, mas malaki pa rin po sa Pilipinas kumpara dito. We're not trashing Philippines, no? Pero nakikita natin, anong ikukumpara ka doon? Hindi naman ako nanirahan sa ibang bansa, no? So, yun lang po ang ibig sabihin nun. Much safer. At meron ngang survey, yung isang radyo na napakinggan natin nung nakaraang linggo, kaya naalala ko ito. Ang sabi niya, mas safer sila na family ngayon na naninirahan dito sa Canada kumpara nung naninirahan sila sa Pilipinas, sa gawing Katagalugan, yung binanggit niya. So, yun yung kanyang sagot sa interview, no? So, ibig sabihin lang po niyan na mayroon talagang yung inaasahan natin na quality of life, yung security mo, yung safety mo ay ma-achieve mo naman dito. Pero sa ulitin ko po, sabi nga natin, panahon lang ang makapagsasabi sa atin ito. Pero naramdaman po namin na much safer po yung naramdaman namin nung nandito po kami sa Canada. Diverse and multicultural society. Canada is known for its diverse and multicultural society. The country welcomes immigrants from all over the world, encourages them to maintain their cultural heritage while integrating into Canadian society. Yan naman tayo mga Filipino, ano? Mahilig tayong makisalamuha sa iba't ibang mga lahi. Dahil ganyan din talaga tayo sa Pilipinas. Kung papansin niyo sa Pilipinas, kapag dumating si American, sabihin natin, "Hey Joe," di ba? Welcoming, very welcoming tayo, pero wag niyo po sila tatawagin Joe kasi hindi sila Joe. Ngayon, yun lang po ang ibig sabihin nun, na tayo ay madali tayong maka-adapt doon sa bansa na kung saan ay multicultural yung lipunan o yung society, no? Halimbawa dito, talagang makikita mo yung kapitbahay mo, yung sa pagpunta ka ng mall, that's what I mean, talagang makikita mo na yung lipunan ginagalawan mo ay hindi lang Filipino, ay hindi lang mga Canadians, hindi lang mga Americans, hindi lang mga Chinese, kundi napakaraming lahi. That's why, ang isa sa maganda rito ay, ang good naman dito, ibig sabihin, nababalance mo yung sarili mo na welcome ka doon sa grupo na yun kasi, meron mga ibang lahi din dito na katulad din natin na immigrant na kung saan ay talagang nagdi-deal din sa kanilang buhay. Ibig sabihin, sinosort din nila yung kanilang buhay o gusto rin nilang i-achieve yung kanilang mga dreams na katulad din naman po ninyo. So, ganun lang po ang ibig sabihin niyan. Canada's immigration policy. Canada has one of the most welcoming immigration policies in the world. The country's government actively encourages immigration as a means of strengthening its economy and society. The country offers several pathways for immigrants to come and settle in Canada, including express entry, provincial nomination program, family sponsorship. These programs make it easier for Filipinos to immigrate to Canada and reunite with their families and who are already in or living in the country. 'Di ba? Napakaraming options para sa ating mga Filipino, lalong-lalo na tayo ay may bilateral agreement between Canada and the Philippines na kung saan po pwede mo makuha yung lolo mo, lola mo, kapatid mo, o kaya naman anak mo na hindi pa 20 years old, parang gano'n, no? Correct me if I'm wrong, Attorney Jake. Parang gano'n, ano? So, ibig sabihin, marami tayong options kasi
Halimbawa, yung lolo at lola natin, kukunin natin dito, pwede. Magulang natin, pwede. Mga kapatid natin, pwede, no? Sa iba't ibang mga programa na kung saan ay magiging madali naman para sa ating mga Filipino, no? Lalong-lalo na kung na-meet mo yung requirements ng Government of Canada, no? So, kung gusto niyo lumapit at magtanong about dito, pumunta lang po kayo sa website ni Attorney Jake, if naka-flood po dyan sa ibaba na pwede niyong puntahan o yung mismong website niya, puntahan niyo po yan kung gusto niyo pong magtanong about sa immigration process ng Canada with your family, express entry, lahat-lahat na alam po niya yan, no? Puntahan niyo po yung website ni Attorney Jake. I'm sure matutulungan po niya kayo, no? Inilalapit ko kayo sa mga ganitong institutions o kaya sa mga ganitong tao kasi sila po yung expert and at the same time Filipino po sila that I'm sure makakatulong po sila sa inyo. Now that is Canada's immigration policy, no? Na nagbi-blend sa gusto natin, nagbi-blend sa gusto ng Government of Canada at nagbi-blend ibig sabihin ay makapagpo-provide tayo ng mga dapat nating i-provide kasi alam natin na tayo ay may kikater ng Government of Canada kasi alam nila na tayo ay extended yung family natin, no? Kung gusto mo kunin yung isang baryo mo, kung pwede lang sana, makukuha mo di ba? Ganun lang po ang ibig sabihin niyan. Last po, but not the least, strong Filipino community. Canada has a strong and vibrant Filipino community. With over 900 Filipinos living in the country, Filipino immigrants can easily connect with other Filipinos and find support in the new homes. The Filipino community also organizes cultural events and festivals which help to preserve Filipino culture and traditions. Totoo po yan, pinakamadali po talaga yung sa Facebook, humanap ka lang doon. Napakaraming Filipino communities na po pwede mong puntahan, pagtanungan. Kung hindi mo alam, may mga taong pilosopo doon, no? Pero may mga tao talagang tutulong sa iyo para na sa ganun ay makamit mo yung inyong, kumbaga, tinatanong para masagot yung inyong mga queries, something like that, na makatutulong na malaki sa inyo. O kaya naman, pag nakarating na po kayo dito, mayroong mga Filipino communities almost in every cities, no? Dito sa Regina, meron pa nga yung mga fraternities dito di ba? Meron tayong mga, ang alam ko, meron tayong mga Ilocano fraternities dito, churches, kung anong church ang gusto mo, meron po dito, no? Ang alam ko, merong Jehovah's Witnesses, merong Iglesia ni Cristo, merong Born Again Christian, Jesus Lord Church, Catholic faith, Muslim faith, iba't iba. Ako ano man yung faith na gugustuhan mo o bagay sa pananampalataya mo, may Filipino community na bumubuo niyan. So, ganun lang po ang ibig sabihin niyan. So, hindi ka mawawala. Sa mga Pasko, mga cultural occasions, something like that, makikita mo, ang daming Filipino, nakakatuwang tignan, pakinggan yung mga kwento nila. Kumbaga, para sa akin sweet sound yung kanilang mga kwento kasi nakaka-relate po ako sa kwento nila. Kasi Filipino din po ako na tulad nila. Na nanggaling din ako sa Pilipinas, sa ibang bansa, na tulad po nila. So, yun lang po ang ibig sabihin niyan. Na mayroon tayong madaratnan dito, no? Kung hindi naman, pwede po kayong magtanong, no? Puntahan nyo lang po yung website na Attorney Jake at i-welcome po nila kayo doon. Pwede po kayong magtanong ng queries ninyo, no? Of course, this is a law firm. Sa Attorney Jake po, of course, ay attorney na makatutulong po sa inyo if you have a legal concern about immigrations. Puntahan nyo po yung kanilang website. I'm not connected with them. Hindi po ako binibigyan ng pera nila. Inilalapit ko lang po kayo sa kanila. At least makatulong man lang po ako sa inyo sa pamamagitan ng vlog na makahanap ng mga Filipino lawyers na kung saan pwede pong makatulong sa inyo. Sana po nagkaroon kayo ng encouragement dito sa ating pag-uusap ngayon at dalangin po natin na makarating po kayo dito sa Canada, no? Muli, please subscribe po and like sa mga videos po natin. Malaki talagang tulong po sa atin. And maraming salamat po, umangat po ng bahagya yung ating subscription at natutuwa na po ako doon. Malaking bagay po sa atin to upang ipagpatuloy natin yung mga videos na katulad po ng pinapanood ninyo ngayon. Muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam.